Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manasag kaninyo. Ang santo sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayan ikaw, O Ginoo. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, dito sa yuta sa mga Gerasenhon. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, gisugat siya og tawo nga gikan sa sementeryo. Kining tawhana giyawaan og nagpuyo sa sementeryo ug wala nay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghan ang higayon nga gigapos sa iyang tiil ug kamot, apan iya lamang gipamugto ang mga kadena o gilugti ang mga pusas o gulay tao nga makapugong kaniya. Adlong gabi, magsuroy-suroy siya sa mga lubnganan ug mulatas sa mga bungtod nga magsigig-singgit ug samad-samaran niya ang iyang lawas sa mga bato. Dito pa siya sa layo sa iyang pagkakita kang Jesus. Busa midagan siya ngadto kaniya ug miluhod siyang atubangan ug unya misinggit. Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw intawon ako sakita. Nagsulti siya niini kay gingnan man siya ni Jesus, espiritu nga dautan gula niining tawhana. Busa nangutana sa Jesus kaniya, kinsa may imong ngalan? Siya mitubag, Panon, tungod kay daghan kami. Unagsige siya hangyo kang Jesus nga dili na niya papahawaon ang mga daotang espiritu ni adtong dapita. Niadto higayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib didto sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Jesus. Patua kami ni anang mga baboy ug pasudla kami kanila. Ug iyang gitugutan sila. Migula sa tao ang mga daotang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 mihaguros pagdulhog ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy na nagan ug ilang gisugilo na nahitabo ngadto sa mga mulupyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug dito nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya ug nahibalik na kaniya ang maayong pangisip. Ug nahadlok silang tanan. Kadto nakakita sa nahitabo sa tao nga giyawaan ug sa mga baboy nanugilo niini sa uban. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Pabilin sa pagtindog alang sa panalangin. Palihog manglingkod.
Reverend Father Gamaliel Gamas, atuang padrikura sa Holy Rosary Parish din sa Lila, Father Darwin Gitgano, Father Salon Florinosos, ug sa ilang mga kaubang mga exorcist sa Diocese Tagbilaran ug sa Diocese sa Talibon, na adinhi karon, mga igsoon ko mga kaparian, mga kamadrihan nga ni adinhi karon, mga supporters, mga tig-suporta nato sa ato ang exorcism ministry ug sa Bible Apostolate, sa ato mga CFDs nga nadinhi karon, mga igsoon ko diha ni Kristo. Sa di pa ko magsugod sa akong wali, mahimo ba mohangyo ko ninyo? Lingi asang inyo mga tapad be? Unya ing nadayon, bahalag init basta malangit. Oh, sige. Bahalag init basta malangit. Alright, ni atang tanan din hino. Medyo init pero malipayon ug malinawon tang tanan. Amen? Nganuman tungod kay kauban nato ang Ginoo. Unya kung naa ang Dios sa atong kinabuhi, ang atong pamati langit. Amen? Mga igsoon, dili lang sa panahon sa kainit, no? Bisan sa ato ang inadlaw-adlaw nga kinabuhi, makasinati tag medyo kalisod. Karong adlaw nindot atong pahinumduman ang atong kaugalingon nga bisan sa mga kasakit, mga problema sa kinabuhi, angay tang magpabiling malinawon basta kauban nato ang Ginoo. Amen? Nabitaw nindot kaayo nga panultihon nagaingon, you are safer in the middle of a storm with God than anywhere else without Him. Amen? O sa ininchik pa, kay inchik man ko, ang pasabot ana, mas safe ka, no? Mas luwas ka, bisan taliwala sa bagyo, basta kauban nimo ang Ginoo. Kaysa tuwa ka sa laing mga dapit, na way bagyo, pero wa say Ginoo. Amen? So, atong pakpakan be, ang presensya sa matag usa. Today, we gather not merely to bless a building, but to consecrate a battleground. Unsa ganito? To consecrate a battleground, a sacred space where the victory of Christ over evil is proclaimed and made real in the lives of those afflicted. The opening of St. Michael the Archangel Center for Exorcism is a powerful reminder that the Church is not passive in the face of evil, but actively engaged in the spiritual battle for souls. Nag-in-English ko tungod kay naay kauban nato karon online, nakig-uban nato sa atong celebration. Followers ni Father Darwin o sa iyahang ministry who are from other places. They don't understand Cebuano. Mao na nga mag-ininchik ko usahay. Okay? How necessary or how important is spiritual warfare? St. Paul tells us that our struggle is not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Ephesians 6 verse 12. Unsa man ning mga principalities? Ha? Mga espiritu. Ang atong pakigbugno, dili lang lawas nun, kundili espiritu hanon. Dunay espiritu nga maayo, dunasay espiritu nga dili maayo. Mga igsoon, sabto nato nga bisan ka ng panag-away,
panagbingkil diha sa panimalay o kaha diha sa kasilinganan, na ay manggiaway, na ay magsinumbagay. Na ba po na sa inyo? Naa. Abi ninyo, kanang maong panagbingkil o panag-away, dili lang lawas nun. Dili lang emotional, dili lang physical, kundi ang tuburan ana spiritual. No? Ang dautan nga mga buhat magsumikad sa dautan nga espiritu. Mao nga daghan sa ato mga panagbingkil o problema diha sa katilingban, dili basta-basta masulbad sa pulis, sa abogado o kaha sa barangay captain. Ang iyang kasulbaran, espirituhanon magsumikad diha sa atong mga pag-ampo, diha sa pagpakumpisal. Nganuman, tungod kay atong gila nga ang iyahang tuburan o tinubdan espirituhanon. Bisa na mga giyera. Can you imagine the First World War, no? Nga nahitabo sa kalibutan nga giyerang dako, daghan na mga paningkamot nga masulbad. Pero kitang mga magtutuo, nagtuo nga ang maong giyera nasulbad pinaagi sa simple nga pag-ampo sa santos nga rosaryo. So kining gira ron nga nakahitabo sa linlaing mga dapit sa kalibutan, wala pa man formal nga declaration that this is already World War III, no? Pero matud pa sa mga magsusulat, this is already World War III in a piecemeal. Ginagmay ba? Dili siya World War III nga hiniusang dako, pero ginagmay na anay World War III. O sa may tuburan ani, dili lang lawas nun, dili lang kalibutanon, kundi espirituhanon. Dunay daotang espiritu nga nagpainit sa mga tao, nagpalibog nato o sa ato mga pangulo nga maoy hinungdan sa daghang mga kagubot nga nagakahitabo. So ayaw mo o kumpiyansa, ampo gyud ta, kay di ni basta-basta masulbad. Si President Trump sa Amerika ingon, sulbaron ko ni one day paglingkod nako sa akong pagka-presidente, sulbad huno ang gira. Pero nahitabo bang paghunong? Wala, hangtod karon nagpasulab di pagani sa lain-lain mga lugar. So believe in the power of prayer, kay ang sinugdan ani espirituhanon ug yawanon, makasulbad ani pag-ampo usab nga espirituhanon. Padayon ta sa atong pag-ampo sa santos nga rosaryo. Spiritual warfare is very important, especially in an age that prides itself in science and psychology. Many dismiss the idea of the devil as superstition. But this is the joy of the devil. Lipay ang yawa nga ang mga tao di na mutuo nga dunay dautan nga espiritu. The devil's greatest triumph is making people believe that he doesn't exist. Mga igsoon, tuog kita nga naay demonyo. Matag adlaw sa atong kinabuhi, makasinati man kita sa iyahang lihok diya sa atong unahuna ug sa atong kasing-kasing. Usahay magunahuna gid tag yawa, no? Kana dayong yawang tawo nga giyawaan, kanang mag-wild, kanang magsinggit-singgit, kanang kusgan. Daghan ba yang giyawaan? Naa sa mga buhatan sa gobyerno, naa sa mga merkado, bisan gani sa sulod sa simbahan. Naglihok ang daotang espiritu. Hiluman, wa may langas, wa may nakigbungdo, wa may nagsinggit-singgit, pero obviously, kana lang magunahuna ka, grabe, hagdi makonsensya ni mga tawhana, millions, billions, trillions of money, ilang kawaton, unya, ang mga tao nag-anto sa baha, nag-anto sa kapiton, grabe ang mga tao na di makonsensya. Kung sa nga di sila makonsensya, because they are already possessed by the evil spirits. So, spiritual warfare is important.
And this center that we are going to inaugurate today is very important. Pakpakan nato ang mga tao ang naningkamot nga mahimugso kini. Okay. We honor Saint Michael the Archangel. Why? Nga naman, ato na sayran sa balaang kasulatan, si San Miguel Arcangel maoy nangulo sa mga ginsakupan sa Ginoo sa pagpakigbugno o sa pagpilde sa kampo sa dautan. Humanly speaking, we cannot do it. We cannot defeat the enemy. Only with the help of God. And only with the help of God's trusted people like Saint Michael the Archangel and our dear exorcist in the diocese. Atong pakpakan sila. Salamat sa ilahang pagpaningkamot sa pagpakiguban ni San Miguel Arcangel. O kining maong center, unta magpabilin nga dangpanan sa katawhan nga gisamok sa daotang mga espiritu. Na ay panultihon nga nagaingon, the church is not a museum for saints. It's a hospital for sinners. Matud pa ni Pope Francis, ang kaniya na sa Santo Papa, it's a field hospital for the wounded. No? Mga igsuon, mahinaot ko nga kining maong center, mahimog yung dangpanan sa mga samaran, dili lang sa lawas, kundi sa ilahang espiritu.